pangarap ko sa buhay, sabi ko, masama ko yung aso ko sa kasal. Anong business, sir? Gun store. Gun store plus Kangal, magandang combination. Ano? Nasa character talaga. Fitness ano ako eh, so para sa akin kung ano yung kinakain ko, gusto ko ganun sa aso din. 3 naging aso ko, 2 Roth, 1 German Shepherd. Malaking factor din talaga yung environment. Kung saan siya nakastay, pero ako alam ko binigay ko yung best ko sa aso. First time na nangyari sa Supero na merong isang aso na pumasok. Yan. So, ganito yung kapatid. Grabe, laki. Parang kabayo. Sabi nga sa research, 10% is environment. Oo. So nga lang, sabihin natin, wag nating lalangin yung 10%. Kasi kung nag-fail ka sa 10%, maaaring mag-fail na rin yung lahat ng parameters. Sa mga nagsasabing hindi pwede ang raw food sa Aspin. Ha? Aspin, may breed, raw food pwede yan. Oh, yan. Tama yung mga ganyang gilas, oh. Yung mga pagtingin. Oo. Yung nagugustuhan ko dito sa breed na to eh. Magandang araw mga boss amo. Ngayon ay Sunday at meron tayong isang special na bisita. Titingnan ko sino mas malaking katawan sa amin. Pero matutuwa kayo sa bisita na to. Kaya i-welcome na natin siya. Tuloy po kayo. Pasensya na, tambak-tambak pa. Nag-iba no? Dati dito yung gate no? Yes, dati, di ba? Niisip ko tama pa ba? Kasi sabi ko, dati doon pa lang makikita mo na yung ano eh, yung black railings. Yes. So ito yun, ito yung dating gate. Sinimentohan mo na pala. Sinimentohan ko. Kasi maraming taong nagpa-picture, nagbi-video sa mga tao From outside. from outside. So kung minsan hindi tumitigil yung tahol ng mga aso, Binako naman. pina-sealed. Pero late, this year lang to. Pero sinimulan to last year. 2 tao ko lang gumagawa eh. Anyway, kilala ka boss. Magandang araw. Ako pala si Winmark ng Supero Manila. Yan. And kasama niya ang... Soon to be wife. Wow. Kailan ba? Kailan? It's coming June. Intimate. June. Mm. Anong pangalan ni soon to be wife? Hana. Tuloy tayo. Nakita mo naman, di ba, yung tsura dati? Oo, sabi ko nga dun sa kay ate, ate kilala mo ba? Naabutan mo ba ako? Hindi eh. Sabi ko, dati madalas ako dito, 6, wala pang supero raw, di ba? Wala pa supero raw. Wala yung mga old stuff mo, wala na. Old stock na yun. Old stuff. Yung mga naabutan Well, nandito ko pa. Si from- Michael, nandito pa. Yung mga talaga, yung mga nauna talaga. Yung Way mga- back, pre-pandemic pa lang. Pre-pandemic si Michael, di ba? Pre-pandemic din si Michael. So si Siya na Michael, lang. So si Michael, ayun. Na-recall mo yung tsura niya? Ah, Yan, si Michael, then si Casey. Ayan, si Casey at si Princess. Yan. Okay, so ngayon, ano muna tayo? Papakilala ko muna sa iyo yung mga bagong aso namin. Alam mo naman ang rules, di ba? No touch, no talk, no eye contact. Kung ayaw niyan lumabas, yan. Pero lalabas, ano? So ito si Pangarap, Diwata, Asmus, at si Baghari. Mga... wag mo lang titigan, Hana. Wag ka lalayo din, hayaan mo lang. Samahan mo si Ma'am Hana. Yan. O, di ba? Hayaan mo lang sila amuin ka. Ayan. So ito mga to, asong gubat. Asong gubat. So, Dati parang isa lang. di ba? Nakikita ko sa mga vlog. Original na Filipino dog, di ba? Mm. Gusto mo? Bigyan kita? Wag muna. Ipapauwi Pahinga. ko na si Pangarap. Kulit eh. Bumabanat ng Belgian Malinois eh. Ah, talaga? Oo. Opo, pinapalagan niya. Pinapalagan niya. Oo. Kasi malapit na mag-hit kaya ganun. Anyway, so dito tayo. So, Ma'am Hana, dito tayo. Actually, doon ko kayo entertain. Tapos to, binaklas mo na rin pala to, itong dating kung saan tumatambay. Yeah. Actually, naabutan pa ni Hana yung unang punta niya dito, yung luma pa eh. Nandito Yes. pa yung logo eh. Nandito pa yung painting mo noon eh. Yeah, So, nandiyan tayo yung na unang painting. picture natin. Yeah, tama. So ito, the same lang. Pero dati full of grass, di ba? Ah. Ngayon wala na, di ba? Dahil malalaki na yung puno. Pero dito tayo. Hana, okay ka lang, ma'am? Alright. Sino gusto mo makita na aso? Si ano, yung kaka-vlog mo lang. Si Bulldozer? Hindi, Rot syempre. Rot. Na-miss ko na makakita ng Rot eh. Papakawalan muna natin yung Giants para makita nyo doon.
So dito ma'am, walang asong malalaki muna. Kaya namin ginawa to para yung aso nasa labas, then Dito lang talaga tao. tao dito. Oo. Yan. So yan sila. Doon, makita natin doon. Punta tayo dito. So ito, ganun pa rin, di ba? Recall mo to. Recall mo tong part na to. Oh, dito yung tama, dito yung kape, 'di ba? Dito kami binibigyan ng kape. Dito yung painting. So ito, babaguhin din. So total renovation in short. Slowly. Slowly. Oo. Slowly. So dati may pool na, di ba? Yung pool. Papabaklas mo rin yung pool. O No, hindi? papalitan yung tiles. Retain the pool. Retain pa rin yung pool. Retain yung pool, then magtatanim dito. Maraming tanim. So dito kasi, ang kagandahan, pwede ka pumunta dyan. No? Kung gusto mo makita yung mga giants, di ba? Actually, ang dami mo rin trial and error. Meron pa yung pahaba lang, di ba? Dati yung pahaba lang, para makatakbo. Yan, yun, dito. 4. Di ba dati? Yun yung last na, recent. So ngayon, ganito ng design. Para mas malaya, di ba? Ayan, si Chico. Andyan lahat, ng mga aso. Sinong gusto mo makita dyan ng personal na malapitan? Si Tala, gusto mo? Ang pangalan nito? Chico. Chico. Aggressive ba si Chico? No, by Chan. Yes, Chico na lang. Chico at saka si Tala. Ito yung mga OG, win. So, Ah. si Chico at saka si Tala. Ayan. Imagine mo, ilang taon ng Supero? Manila. 6 to be yung talagang, pero kung tutuusin, nag-start 2020 January, pero November pa lang, Oo. may sample ka na sa akin. Yes. Ako yung una mong kinol na Tama. sample. Yeah. Oo. Pero hindi ko pa inanon. Nung talagang out na nagbebenta, 6. Pero kung titingnan mo siya, almost 6.5. Yes. 6.5 years na yung Supero Manila. Ito, 10 years old na. Matanda pa to sa Supero Manila, itong dalawa na to. Hana, okay lang? Ayan. Michael. Ay, sa kanya naman, basta naka-leash, okay na kay Hane. Basta nakalish. Basta naka-leash. Akala niya kasi, Oo. papakawalan yung isa-isa na... Oo. Bala ko sana i-off-leash eh. Takot. So, tingnan mo, no? Yan ang ano, di ba? Ito yung pinaka natin eh. Pinaka somehow naging experimental dogs for the formula. Ako, to be honest, yun yung isa sa mga pinagmamalaki. Kaya tumagal din tayo. Hindi lang tayo basta nagbebenta lang kasi yun din yung pinapakain natin mismo eh. Yes. Diba? Sabi ko nga, ako personally, Supero Manila, and mismong owner sa head office, yun. Yeah. Di ba? Kaya kung may mag-error dyan, unang ma-error yung sa atin. Sa atin. Oo, kaya nga ano eh. Kaya ito yung una ko nilabas sa'yo kasi ito, 10 years old. So, Caucasian Ovcharka na 10 years old. Wala akong kilalang Caucasian Ovcharka owner na may 10 years old Kasi the larger the dog, mas madalis mag-age eh. Mas madali sila. Mas madali. And then ito, ang latest blood test result nito, which is nakita naman sa vlog. Walang problema to sa kidney, sa liver. Kasi doon wala. sila takot sa raw eh, yung kidney, creatinine, ganyan. Sabi ko marami kasing aspect yan. Sabi ko what more pa pag if sila, processed food, diba? And ikaw rin yung ano eh, ikaw rin yung Pwede ko crusader nun, di ba? Pwede bang ikuwento ko yung... Yeah, pwede. Oh. Actually, yung Supero Manila, 6.5 years, pero kami ni Sir Melvin, 8, 9 years. Kasi yung isang friend ko, actually, dahil alam niya mahilig ako sa aso, sabi niya, Win, check mo to sa Tagaytay, yung farm ginawang aso. Ginawang kennel yung Ito, first time. noon. Kasi Okay. bihira yan eh. Pag sabi mong farm, tanim. Yes. Bihira ka makakita ng buong lupa mo para sa aso. That's rare, di ba? Mm. Rare yun. Nung time na yun, ha? Ngayon marami na, syempre. Yes. Marami na. Oo. Pini-M kita, umokay ka, first visit, di ba? Naalala ko pa nung time na yon, hindi ka pa nagkaroon nun, Royal Canin pa. Kinakwento ni, isa ako sa mga nagpilit sa kanya na sabi ko, try mo kaya to. Kasi ako, nag-ano pa ako nun eh, try and error sa Kasi ako as fitness, may healthy living, fitness ako eh. So, para sa akin kung ano yung kinakain ko, gusto ko ganun sa aso din. Napanood ko yung isang documentary, yung What the Health ata sa aso. Yung ano yun, Sinend ko sa group chat yun dati. yung pet food. Pet food. Yan. Oo. Pet food. So, hindi ka lang basta bibili. Titingnan mo lagi ingredients. Parang ako, bibili ako ng food. Titingnan ko lagi yung Nutrifacts sa likod. Yes. So, nung nakita ko yun, syempre dati way back, una kong Rottweiler. Alam ko lang, processed food, bili ako. Mm-mm. Pakain ko yun. Pero as
times go by, ba't di ko siya patry na to? Kung ito naman yung natural diet nila. Try ako niyan, bili pa ako sa mga Save More ng ground beef, Oo. filet na chicken breast, punta. Isa ako sa mga nagpilit kay Sir Velvin noon. Then nagulat ako doon, sinabi niya, after a few years, no, Win, keep na ako sa raw. Sabi ko, wow, okay ah. Gusto mo sample? Alam ko yun, November, October, Burr months. Pinadalahan niya ako. And ano na yun? Yun na, hanggang History, ngayon na. ano na. Yes. Yeah. Oo. Actually, dalawa kami noon. Isa at saka si Caloocan. Kung naalala mo si Yeah, si Harry Cheng. Oh. Which is, Hindi, si Sopero July. Fair. Si July. Dalawa Oo, kami. Si July. Oo. Una ko, then after a few months, few weeks, pinakilala si Caloocan pa siya noon. Caloocan, yeah. Dalawa kami noon. Then, lumaki na, until now. Nakwento mo na yung turning point, di ba? So, na-mention mo kanina na you're into fitness. Para sa mga followers ng Supero, ano pa yung businesses mo other than the raw food? I do online coaching. Yeah. Pwede nyo ako i-PM sa Instagram or Facebook. Pero I do more online muna kasi hindi ko pa kayang mag one-on-one. Lalo na ngayon nag-wedding prep tayo. So, busy sa mga stuff na yan. So, PM nyo lang ako pag gusto nyo online coaching. And sa diet din, kasama na yun sa lahat-lahat. Okay. Simula't simula, yun ang ginagawa mo, di ba? Online coaching and... Oo, online coaching Tsaka tapos... kung makikita nyo TikTok nito, putya, tinan nyo naman katawan yan. Nahihiya yung katawan ko. Naka-block na. Oo. Pwede bang hubarin yan? Nakakaya. Mag-ball na Kasi tayo ito yan. sa TikTok mo, ilang taon ba para maging gano'n ang katawan? Actually, depende yun sa consistency ng isang tao. Ako, halimbawa ako. Kung consistent kaya yan, a year, depende. Actually, depende sa goal mo. Madali kung gusto mo sabihin maging healthy ka lang eh. Tamang exercise. Yung wala kang ginugol na katawan, gusto mo lang just to be healthy. Gusto mo gumalaw, gusto mo lang ng tamang food, tamang nutrition. Madali yun. Okay na yun. Pero pag sinabi mong, Win, gusto ko ito yung katawan ko, ibang usapan yun. Parang sinabi mong gusto mo lang ng Shih Tzu, madali lang. Pero pag sinabi mong gusto mo ng ganyang kalaki, mas magastos, mas maraming maintenance, ganun. So next level, ano na siya. So kung ako, halimbawa, gusto ko lang dito sa bahay, ma-achieve ko ba yung ganyang katawan? Pag mga gulong lang yung ginagamit ko, nagta-tire flip, then maglagay ako ng, pull up, ganun. Kaya ba yung ganyang katawan? Possible naman siya, pero dapat yung nutrition mo, actually hindi lang nutrition and exercise eh. Malaking big factor is yung recovery mo, tsaka yung stress. Kasi kahit gaano kaganda yung kain mo, kahit gaano kaganda yung exercise mo, kung hindi nakaka-recover yung katawan mo, tapos yung cortisol mo, yung stress hormone mo, sobrang taas, wala. Kasi actually, maraming healthy people, bigla na lang magkakasakit. Yeah. Close friends ko pa, parents nila, kasi triathlon, whatever, ganyan. Bigla na lang pumitik, may colon cancer, may ganyan, trigger stress. Kaya, Okay. kaya ako inaano ko, lalo na pag aging yung tao, mag-enjoy kayo sa life. Huwag nyo nang stress. Kasi big factor talaga stress. So mas tingin mo ba mas maganda pang ang buhay ng aso kaysa sa tao? Kasi ang aso pakainin mo lang ng healthy, hahaba buhay nila eh. Stress level kung ganitong setup walang masyadong stress. Oo, totoo. Oo naman. Kasi ang tao marami iniisip, maraming gustong gawin, Oo. 'di ba? Nag-overthink. Sige, pasok natin yan, labas natin sila Kandula at saka si Kim para makita mo yung mga bago kong aso. So pinakita ko lang sa iyo yung old. Na yung old, Ito yung buhay mga pa. next gen. Ito yung susunod yung mga next gen nila. Mga second generation na to. Di ba dati nagluluto ka? Oo, naging kusinero ako for a while. Kasi passion ko So talaga. wala na yung business mo na yun? Hindi, never naman akong nagkaroon ng about sa cooking na business eh. Okay. Oo. Never naman, nag-work talaga ako. Then, from time to time dati, nung may sarili akong gym, syempre may mga clients ako doon. Usually, minsan ako gumagawa ng food nila. Yung ganun lang. Okay. Oo, kasama na yun sa Kasama sa package. nila. You know? Pero yung talagang out na for, wala, hindi na. So ngayon, mo? Online coaching talaga. Online, tsaka yung Malakas one-on-one. yan? Malakas. Lalo na pag one-on-one kasi time consuming yun eh. Biyahe ko. Oo, tsaka depende rin sa clients yun. Pwede pala yan, no? Oo. Basta susundin mo lang. Ako lagi ko sinasabi. Actually, dati way back pa college, into fitness na ako. Hindi ko na magiging to. Actually, hindi ko naman siya ina-out kasi ayoko mabash sa mga pro coach eh. Yung iba kasi parang nila. Basta ako 15 years na ako sa fitness. Hanggang ngayon natututo pa rin ako. Ganun naman dapat eh. Yeah, In general in life natututo ka pa rin dapat. So, ako kung ano yung natututunan ko until now, ina-apply ko muna sa akin bago ko apply sa mga clients. Tsaka hindi ko ano yung ginagawa ko, yun din yung ginagawa nila. Minsan,
yung food nila, iba sa calories ko, iba sa calories nila, syempre. Tsaka depende sa goal nila. Yeah. Papakita ko si Lakandula, si Kim. These are Kangals. Sino pa? Ay, sila Pulapo pala. Pakita natin sila Pulapo. Then mamaya na yung paborito mo sa panghuli. Pero alam mo lang na ako aso doon. Ano nangyari? Ano na, 1 year and 2 months na ako walang aso. Pero di Nagpahinga ba ako. parang bata yung iba? 3 naging aso ko. 2 Roth, isang German Shepherd. Malaking factor din talaga yung environment. Totoo Kung saan yan. siya nakastay, kung saan siya pero ako alam ko binigay ko yung best ko sa aso ko. 'Di ba alam mo naman yun, nag-walk. Yes. Kahit pagod ako, pag-uwi gabi, iwo-walk ko yan, Naka-off-leash mag-walk yan. O iwo-walk ko yan, bibigyan ko ng naka-raw. Pero hindi pa rin pala enough eh. Pag pangit yung environment kasi Tama. ano ba, hindi ko sila mapasok sa bahay kasi townhouse siya, so parang pa-square. Doon si Airmats. So, gumawa lang ako ng parang sobrang laking kwarto nila sa labas, kulungan. Ang pangit lang kasi main road kami, tapos parang andun yung kanal. So, isa yun sa mga feeling ko So, Na-lepto ba siya? Or... Hindi, yung unang rot ko, namatay siya. Sabi nung vet, nung sinugod ko, nag-heat stroke kasi pumutok yung parang baga at saka yung lungs. Nag-explode eh. Nung sinugod ko, pumutok na. Tapos, yung German ko naman, borderline ng ano yung mga matinding dalawang sakit? Sa kidney? No, yung in general. Yung matindi. Parvo? Parvo tsaka... Distemper. Borderline siya ng distemper. Then sabi nung vet, hindi mo na pwede tabi sa aso mo yan. Ando na si Kidlat, yung bago kong rot. So nahawa. No. Kailangan ko mag-decide kasi nangihina na rin yung German ko. So, kailangan ko siyang patulugin on the spot din talaga. Sino yung Si German. German, Yung okay. German. Kasi sabi ko, ang bigat din ko, i-confine mo di ba? Yeah, totoo. Tapos Tsaka distemper, ayaw ng karamihan ng clinic sabi ko, yan. bakit nagkakaroon ng distemper? Sabi niya, lahat naman ng aso, sir, andyan lang. Lahat naman ng sakit, andyan lang sa paligid eh. Depende sa immune. Kasi ang problema dun sa German ko, dahil showline siya, dapa yung likod. Few years ago, pagising ko, check ko sila, syempre. Yung mating, nabiyak pala sa gitna, naipit yung balls niya dun. Tinry niya hatakin, kaya ang daming dugo. So, pinakapon ko siya. Pinatahi ko, pinakapon ko na rin. Nagka-ehrlichia siya. Yung ehrlichia pala, doon ko lang nalaman, forever na pala sa aso yun. Yes. Tapos magti-trigger na lang siya pag may bagong sakit. Yeah. Yung immune system, bababa. Ang all this time, akala ko, sa ehrlichia, pag ginanot mo, tapos na. Yeah. Yung pala, nasa dugo na siya, forever. So, nung pumitex yung distemper, borderline ng distemper, umangat ulit yung ehrlichia niya. So sabi, matinding gamutan, kailangan ganyan. Wag niyo na itabi doon sa aso niyo. Sabi ko, isa lang yung isa lang yung, kasi ako pinagsasama ko eh. Yun din yung training ko sa kanila eh. So, kailangan ko yung mabigat na decision talaga. So pinatulog mo siya. Bigat nun, sobrang bigat nun. Oo. Then, yung pinakamatindi, yung last year lang. Last year lang pala yun. Feb. Ang masakit nun, wala ako that day. Sobrang painful nung time na yun kasi sa out of the country kami magpo-propose ako sa kanya. Yun, yung barkada trip, na isasabay ko yung proposal. Ang malala nun, day 1 pa lang kami, nung kakalapag pa lang nung gabi. Biniling ko siya doon sa isang friend ko. Sabi ko, ikaw muna. May ano siya eh, may ehrlichia na rin. Tapos parang yung kidney niya ba o pancreas, something, Yeah, kidney. Oo. may naano ng ehrlichia. Nasisira. Nasisira ng ehrlichia. Yes. Nangihina siya. Typical, di kumakain yung aso. Pero sabi, gamutan lang. Sabi ng gamutin mo lang, ganyan. Bigay mo tong antibiotic, ganyan. Bili lahat, syempre, di ba? So, biniling ko sa kaibigan ko. Napainom ko pa siya gabi bago yung flight namin. Then, twice a day kasi, isa sa gabi. Sabi ko doon sa friend ko, painumin mo sa gabi, ganitong oras. Maya-maya, habang nandun nga kami, syempre, nasa out of the country ka, excited ka, first barkada trip, tapos kinabukasan magpo-propose ka pa. Nag-video call yung kaibigan ko. Win, sing, si Kidlat. Sabi ko, akala ko nagjo-joke lang noon. Akala namin nagjo-joke. Wala na. Sa gitna ako ng street. Anong nangyari? Nung sinif niya yung camera, kasi naka-video call eh. Daming dugo. So nag-bleed. Daming suka. Nag-breakdown ako noon sa sa Taiwan. Balik kaming hotel. Grabe breakdown ko. Hindi ko makakalimutan yun. Sobrang painful kasi si Ranger ata umabot ng 6 eh. Kung agatanda ako. Pero si Kidlat kasi akala ko, ito na yung... Ako wish ko pangarap ko sa buhay. Sabi ko, masama ko yung aso ko sa kasal. Nandun kami sa picture. Pero... Wala.
Hindi Wala umabot. So, may ibang plans talaga si God for me Bigat nun, sobrang, alam mo yun, 4 days akong wala. Yung friend ko nag-ayos lahat, pakrimit mo yan, ganyan. Pakrimit mo yan. Bigat, kasi si Kidlat yung huling ine-expect ko na parang, ito tatagal na to sa akin. Kasi yung dalawang kuya niya, dami na namin pinagdaanan Mm. Pero yun, wala So ano talaga sabi nga sa research, 10% is environment. Oo. So nga lang, sabihin natin, wag nating lalangin yung 10%. Kasi kung nag-fail ka sa 10%, maaaring mag-fail na rin yung lahat ng parameters like nutrition. Siyempre, pag nag-fail ka sa environment, magkakaroon ng sakit. Then, kahit magandang nutrition mo, kung hindi naman nakakain yung aso mo, then wala na. Wala na rin. So, 40% kasi is nutrition. And then, 10% lifestyle. Meron naman yun, Lifestyle. nag-walk lahat, di ba? Pero kung may sakit siya, di na rin siya makaka-walk And then, yung 10% vet care. So, nga lang, kung yung environment talaga is nag-fail ka, halimbawa, Ehrlichia is garapata, then distemper is nasa paligid mo, talagang dilipulin niya yung kahit anumang magandang foundation meron yung aso. So, gusto mo ng aso? Bigay ko sa sila kandula. Hindi na. Kaya ako after nun, nag-decide muna ako. Sabi ko, Pahinga ka muna. Pahinga Yeah, muna. pahinga Medyo ka. mabigat. Baka ma-round 4 pa tayo Tama. Ako si Bullet, di ba? Namatay din si Bullet ko. Ano naman yun? Leptospirosis. So, ngayon, si Lucy hintayin natin. Rot pa rin ba gusto mo? Parang gusto ko talaga. Ayaw mo tong Pero ganito? sabi ko, in time. Hindi, sabi ko nga. Si Hana gusto niya to. Oh. Pero alam mo yun, meron talagang specific breed. Alam mo yun, na-feel mo yun, may specific breed ka. Kasi kahit Yes. bigyan ka ng 1 million na aso, bully, kung hindi mo ma-appreciate, Yes. hindi mo mamahalin Hindi mo kahit bigyan ako ng 1 million na bully or Isang 1 million worth na bully. di ba may mga ganun dati, di ba? Parang galing China. Hindi ko ma-appreciate kasi hindi ko naman gusto yung breed Yeah. Hindi ako anti-breed. Talagang Depende sa lifestyle mo depende sa lifestyle mo Tsaka wala, na-hook talaga ako sa rot Pero pinag-isipan ko rin yung kane course. Kani Corso. Oo. Na medyo na-inlove din tayo dun sa kane. So ito, hindi ka na in love dito. Masyadong malaki. Masyadong malaki. Kasi ako, totoo lang kasi nakikita ko yung mga ibang friends ko na Si Kim nga daw. yung lifestyle ng aso nila Yeah. nasa kwarto, ganyan. Ang Yes. tagal, parang maganda environment, Yeah. walang usok, walang, Yeah. alam mo yun, walang mga dagang, alam mo yun, lahat ng virus, lahat ng bacteria na pwede nilang maamoy, lalo na aso pala, sobrang sensitive. Yan. So ito nga, kung city living ka, masyadong malaki to. Masyadong malaki. Diba? Tama ka dyan. Bigay, si Lucy. So, ibibigay natin kay Winmark yung paborito niyang breed. Hindi natin ibibigay si Lucy, Papakita lang natin para lalong mag-flashback. Actually nga, tuwing tumatakbo ako every Sunday sa Ayala, kanina, meron doon kasi, sa Ayala kasi, pet friendly sila Marami tumatakbong aso. Tapos meron doon laging rot. Talagang napapatigil ako, tapos titignan ko lang. Alam mo yun, sabi ko parang, doon ko napatunayan na in time, wait lang. May priorities lang tayo. Okay ba kay Hanang, maraming aso? Dati, nag-walk kami. Siya may hawak kay Bucky doon sa German. Oo. Ako may hawak kay Kidlat. Nag-walk kami, UST. Kasama siya. Pero sabi ko nga ngayon, ito, priorities lang. Then, alam ko na yung do's and don'ts sa next na magiging aso ko. Sinabi ko na rin yung plan ko sa kanya Sabi ko, hindi na doon sa space na yan. Sabi ko, Talagang kasama ang aso, sa future plans, sa future plans. So ito na ang last last bloodline ko ng Roti. Laki, no? She-male, no? Anak niya anak ni Bullet. Nakuha niya yung ano ni Bullet, no? Yeah. Tsaka na to, kumbaga, drive, okay, temperament, okay. Akala ko nga doon sa huling vlog mo, lalaki. Oo. Nung sinilip ko lang doon sa video, sabi ko, babae. Nakuha niya yung ulo ni Bullet, no? Yeah, oo. Sa babae, malaki yung ulo ni Bullet, pero sa babae, okay siya. Pero Malaki yung okay ulo din niya. yung na-vlogan mo dito din. Yung Kenel, yung Black Black Warrior. Warrior, okay yun. Ganda, di ba? Sabi ko, parang ano to hinart ko, tapos inala ko, parang okay to pagtanungan, in the next future, no? Pag nag-hit to, doon ako magpapastad. Sabi Black na Warrior. sabi na Ganda, no? Ganda, sobra. Sa personal, Sabi ko sa TV, ibang itsura ng aso sa TV tsaka sa personal Iba, sabi ko, mas maganda sa personal, oo. So ito, last breeding na to, pag nag-take to, then kukuha rin ako ng legacy nito para So, mabuhay si ano Bullet. na sila? May heads up na sila na papastad. Yeah, oo.
Madali namang Kausap yung owner, no? Oh, German yung owner nun. Yung in-interview ko, ano siya, parang son-in-law. Ah, Pero may-ari, German talaga. yung wife niya and yung father nun. Yung father-in-law niya. Yeah, oo. So, As in, dito lang talaga sila, Tagaytay lang din. Tagaytay. So, wala ka nang gusto makitang dog? So, gusto mo ikot tayo doon? Gusto mo? Pwede, ikot-ikot tara. lang tayo. At daanan natin. Ano, okay ka? Yan. Pati to, renovate din to sa kanila. After nito sa labas. Re-renovate. Babaguhin din to eh. Bababuhin mo rin to. Pero parang last na. Pero parang last na dahan-dahan. After nito. After dito. Yan, mga breeding na yan lahat. Parang may minix ka, no? Isang... Dito. nakita ko parang minix mo. Dito yan. Tapos dati parang may playpen pa dito ng ano eh. Yung nursery tapos playpen pa dito, no? Dito ba yun? Dito yan. Apat yan, meron. Ito yun. 11 months. Anong name nito? Bulldozer. Bulldozer. So, yan lahat. So, as of now, lahat sila healthy. Lahat sila healthy. Lahat sila healthy. Kasi yung mga nakaraang vlog mo, no, yung bago yung mga puro talaga malulungkot eh, no. Yeah, oo. Yung napanood ko ngayon kay Bullet, naiyak ako. Parang naluha ako kasi parang naalala ko yung aso ko eh. Oo. Actually, Saka nagulat ako yung kay Bullet kasi sabi ko, alam mo, paborito ko si Bullet eh. Di ba? Yun sabi ko dati, never ako po dumadalo na hindi ko nakikita si Actually, Bullet. yan yun. Nagulat talaga ako doon kasi, di ba nga, gearing ako towards longest dog alive eh. Mm. Ang candidate ko doon si Lucas, si Bullet, yung mga yan. Tapos biglang nadali ng Ehrlichia. Traidor talaga yan. Traidor. Oh. Akala mo simpleng dengue lang siya sa para ng tao, pero pipitik pala siya pag may pumasok ng ibang sakit. Tsaka yun ang magpapahina sa immune system. Si Tala, tsaka si Dilim eh. Si Tala yung pinakita ko, Caucasian. Ano rin yun, Ehrlichia, platelet, lepto. Tumama din. Nga lang, sila Lucas kasi, nung tumama sa kanila, andun na sila sa yung sila yung una, yung hindi namin na-notice agad na meron sila nun. Tapos sila yung namatay. Then itong mga to, na-notice agad namin. So, parang naagapan. Kumbaga, meron pa rin ako. Pwede pa rin sa longest dog alive kasi nga, 10 years old 10 na si years old Tala na eh. Di ba? Pasok Grabe, pa rin. no? Pasok. So, sabihin, meron kang gusto i-promote na, ano ba yung online coaching mo na meron ba siyang pangalan? Wala. Pwede nyo, basta PM nyo lang ako sa Instagram or Yeah. Facebook, Winmark Del Monico. Winmark Del Monico. Lalabas naman yun kasi rare yung pangalan ko din. Pag sabi mo Winmark, parang Winmark, rare yung Winmark, rare din yung Del Monico. Monico. Di ba? Oo. Okay, Win. Thank you. Thank you, sir. Sige. Okay, Winmark, thank you. Thank you, sir. Yung order pala, yung order ni Winmark. Si Madam. Congrats. Ay, best wishes, di ba? Best wishes. Thank you. Okay, out. Merong naligaw na aso. Kaya pala kagabi, medyo maingay. Akala ko pusa lang, nakatulog na ako. Kasi normally, pusa ang pumapasok dito, walang pumapasok na aso. Pero this time, first time na nangyari sa Supero na merong isang aso na pumasok. So, tingnan niyo yan. Yung aso na yan ay puti na maraming tingloy. Yung tingloy yan yung parang sa mga gubat, yung dumidikit sa balahibo. At tingnan mo pa, pakita mo yung Bon, yung kanyang leash. Yung kanyang leash is alambre eh. Alambre ang kanyang leash na, obviously yung may-ari, ewan ko kung wala siyang pambili ng, hindi pala leash. Actually, ang kanyang collar ay alambre. Yung may-ari, hindi natin alam kung wala siyang pambili ng collar or trip lang talaga niyang gawing collar ang alambre. Dami-dami pwedeng gawing collar. Pwede namang lubid lang na mapupulot. Pero bakit
alambre pa yung nakalagay. So sa ngayon, pumasok siya eh. Ano nagpapahiwatig nun, di ba? Pumasok siya sa loob ng supero. Mabait ka ba? Pag ako kinagat mo, lagot ka sa akin. Tamo, galit na ganito. Gustong manakit ni Tala eh. Nandito na rin si Dilim, dito si Orange. Tamo, kinakayod ni Tala yung bakod eh. Inidish kita, then papaamuhin muna kita. Paredy natin yung cage. Wala naman akong takot sa kanya actually. Takot ako kasi hindi ko alam ang history niya. Kung meron ba siyang rabies. Di ba? Kung makagat kami, meron siyang rabies, edi pati ako tumahol, di ba? Precaution lang tayo. Pag tumahol to, giba ang bakod. Mukha ka namang mabait eh. Paredy mo kila Princess yung kulungan na maliit, na stainless. Yun na doon sa production. May pinto ba yun? Kompleto yun? Ayan, paredy mo. Dagi ka mo sa kitchen, ha? Naging tayo tuloy, naging rescuer. Nagpa-rescue ng pusa, pumasok sa loob ng supero. Saan ka naman? Matapang ka. Shtoy! Mabait ka ba? Oh. Mabait! Tapos pag gano'n mo, Diga. Gusto mo to? I-dish kita. Dish. It's okay, girl. Girl ka ba, boy? Nahawa ako doon sa alambre. Loko-loko yung may-ari nito, no? Alambre. Kailangan kita maalis dito kasi pag hindi, gigibain ng mga aso ko yung Shh! Huy! Liga. Ganito yung tunog na aso nila. Galing mo na tunog ko. Yung cage. Baka matanggal yung orange to. Kunin mo na si orange. Stoy. Delikado to eh. Baka may distemper pa to. Asa kaya yung yung gloves natin? Plastic evident po, makapal. Ayan yun na lang. Baka kasi magat eh. Mabait ka ba? Ha? Hoy, dilim! Alis na dito. Alis. Tatagos ka yan? Hindi na siguro tatagos ko. Butas! Huwag ka lang kakagat dito ha. Pwede dito sa iba, wag lang sa Uy, bakit mo na? Harap nyo lang ako. Tanggal mo na to. Actually, yung problema dito Ayan nagmumuta Hindi natin alam kung ano ang sakit mo. May sakit ka ba? Ha? Papahawa ka naman yata. Ano, kukunin ba natin to? Ilang ba kainin ito sa isang araw? Kano mo mabait? Baka parang may trauma na siya, sir. Baka binubugbog siya. Abay, tinan mo ba naman yung kawad Ano na kalakalawang na May flies ba tayo? Ano siya, lalaki, babae? Babae? Babae pa. Babae ka? Mabait siya. Ano, Bon, kukunin natin? Ay, mabait ka naman pala. Hindi ka lang sanay sa malalaking aso, tsaka sa leash, ha? Tama-tama, pupunta si Doc Rodessa. Kaya niyong paliguan to? Nahawakan naman Arr! Ay, Tama-tama, anti-rabies yung turok ngayon. Parang meant to be, no?
May anti-rabies shot pa ngayon. Hindi ako magdadagdag ng aso, bigla kang dumating. Wala na bang mas mapurol pa dito? Ang purol, ang talim eh. Kapayatan ng kawad, sir. Makapal nga. Hindi, ilulusot ko na rin. Ano, yung kawad niya, ano eh. Pangmalakasan yung kawad eh. Kuya gloves. Pag kinagat ka ng kuya, wala tayong anti-rabies. Oo, delikado yan. Nga. Ayun, boys nga niya. Nag-throw mo lang talaga siya. Ayun. Galing ah. Puta, mahina lang talaga ako. Ayan, wala ka ng kawad ha. Ha? Kapal oh. Oo, kalawang. Ang tagal na ng kawad, akalawang hindi. Ito yung collar ng ano, ng aso na to. Ano tawag dito? Kawad, di ba? Ba't tumatawa ka? May extrang kamay ako. Ay, may extrang daliri. O ano, ngayon ko lang. Kaya pala tumatawa kayo. Loko-loko kayo. Teka. Dito ka muna. Ay, mabait. Oh, bagay, ilan lang kain nito, no? Okay ka na, okay ka na. Ano kasi marinig ito ka lang. So, ang gawin natin, pakainin, then gutom to. Ano, ba't gumagano siya? Hindi po, ano yun? Ano kayang signs yan? Kasi yun yung problema ko eh. Alam mo naman, pag pinasok tayo ng distemper, parbo, lagot tayong lahat. Uy, lalo na ikaw, maghuhugas ka ng kamay bago ka pumasok sa tuta. Oo, tingnan mo, signs yan eh. Nanginginig na yan. Nako, delikado tayo ah. Ano ba sir, papa-check up niyo po yan? Ilagay nyo dito sa production doon. Ha? O, dali nyo na doon. Tapos pakainin. Pagkapakain, pag mabait sa kamay, pwedeng paliguan. Maghugas kayong kamay, ha? Si puti, ay si itim. Pero tingin ko di kakagat eh, oh. Itsura eh. Paing ka. Ay! Pero mukha namang mabait. Ilang grams po pagkain mo sir? Bigyan mo 1 kilo agad. Yun lang kayo sa gutom. Ay sa busog. Pwede ito kay Asmus. Bringid. Wag, di pwede eh. Di maasong gubat to eh. Liit-liit mo. Ilang kayo kapalik ko sa'yo? 3? Punta lang dito, sila Kandula, isa lang. Sa'yo 3, lugi ata ako dun. Dumating na ang oras na ang mga
aso ni Kuya o ang mga tuta ni Kuya ay kailangan ng umalis sa Tabi-tabi supero. po muna kayo ng mic, sir. Tingnan natin kung sino ang mapalad na nakakuha. Andiyan na siya. Tumunog na eh. Max! Sir, Good morning pasensya po. ka na, late ako. Good morning. Tuloy po kayo. So dito ulit tayo. Para kaming artista rito. Hindi ko napakita si Lakandula ng malapitan. Hindi. So hindi ka naman takot, di ba? Paghahawakan. Oo. Sige, pakawalan muna si Lakandula sa ano. Sila kang dula, yun ba yung ano niyan, tatay? Si Lakandula, kapatid. Kapatid ni, ano, Kapatid Ito. ng Si kanggal mo. David. David? King David pangalan Perhaps ko. King David, ah. Parang pamalakasan talaga yun. Ah. Saan ang gun shop niyo? Sa may Santa Rosa, may tapat ng Walter Mart, bago mag-Enchanted Kingdom. Ah, okay. And then ang firing range. Doon din, magkatabi lang. Gun store saka range. So doon namin pwedeng mabisita si King David, ah. Hindi, dito sa bahay. Saan? Sa Malabag. Sa Malabag. Okay. Hindi mo siya dadalhin doon. Ah. Doon lang siya sa bahay. Dahil? Ano yung bantay ng bakod namin? Ah, okay. Ayaw mong maging bantay mo. Pwede rin. Pag nasanay sa gunshot, mas maganda eh. Ganun. Kaya nga lang, syempre, introduce mo ng, ng dahan-dahan. Kasi pag binigla mo, di ba wala silang tenga, mas malakas yung impact sa eardrum nila. Lalo indoor. Oh, so ito si Ito si Kim. Kapatid din ni King David yan. Si Kim. Yan. Lalaki niyan. Inidish muna natin. Kunin mo muna si Lakandula, mga handlers ko, babae. So ina-expect natin yung si King David, ganito ang magiging itsura, Pinakalaki. ganyan kalaki, except that ang mas nakikita ko sa kanya, mas maganda ang paa Ito, no? ni King David. Oh. Kasi to, tinan mo ang paa nito, Medyo sakang. gano'n, no? Ganon sakang, no? Yan. So ganito yung kapatid. Grabe, laki. Parang kabayo. Yung feature ni David, ni King David, hindi siya ganito eh. Nakaganon siya eh, straight siya. Pero yung, alam mo yung dominance niya, pareho yan. Yan. Pwede mo hawakan yan, mabait yan. Ilang kilo po ito? 75 nung last namin na tinimbang. Pero ngayon, dahil mas lumapad siya, tingin ko mga 80 na to. Grabe, no? 80? 80 kilos. Yung height niya kaya? Hindi namin na-measure yung height, sir eh. Parang sabi sa Google, parang 80 daw, centimeter. Mas mataas sa Mas 80 mataas, to. diba? Last namin, 91, 92. So, di namin alam kasi matagal na yun eh. Ang bait niya, no? Mabait siya sa tao, nga lang i-introduce nyo yung lahi niya sa mga matatakoting na aso. Kung meron ka matatakoting na aso, hindi pwede dito yon. Kasi masyado nilang bubulihin yun. Bubulihin. Halaki nila eh. Si Kim, Talaga mo pasok natin si bubuli Kim. yan eh. Ito sila kang dula. Eto sila Kandula. Yan. Kaya nga lang malaway. So, Normal sa kanila yun? normal. Kasi sa laki nila, tapos mainit sa Pilipinas, ito yung pinaka-sweat gland nila eh. Kaya sila naglalaway. Ito yung isa, si Kim. Si Kim. Sino yung laging ang aaway? Ito ba yun? Ito, si Kim. Ito Si nagsisimula ng gulo. Si Lapu-Lapu ang kaaway nito. Oo, kaaway niya sila palapo eh. Ito naman, definitely, mas maganda si King David kasi ito, talagang deformed talaga ang paa nito eh. Mas malaki ang pagkakasakang nito kaysa dito. Pero sa laki parang mas malaki ito, no? Sa lapad. Oo, sa lapad. Sa tangkad, ito may advantage ng konti. Si Kim. Tangkad? Yes, ito. Mas matangkad pala to. Yan. Nangiihi yan. Pero sweet yan. Laki! Ngayon ko lang nakakita ito ng ganito. So, alam mo nang ine-expect mo, sir. Ganyan kalaki yun. Ganyan kalaki. So ito, na to? Wala pang 2 years old to. Sa bagay, wala naman Laki mo, na. parang kang kabayo. Almost wala nang maidadagdag sa laki. Ito na po yung max niya. Maximum na yan. Laki, parang mga kabayo. Lapad na lang ang mag improve. Tingnan mo kung gaano kalaki yung Diba? Ganyan sila ka-sweet sa tao. Nakakilala, basta nandito kami. Oo. Pero pag wala kami, rin to. Iba rin ang tingin nila. Iba tingin nila, no? Yes. Iba trato nila eh. Kagaya nung unang punta ko, Oo. nakakulong to, galit na galit eh. Lalaki. So, Grabe. patience lang sa tuta kasi syempre growing siya. Kailangan maganda pagkain. Kailangan sutero pagkain. Sutero muna. Sutero pagkain. Hanggang isang taon ba yun? Mamumulubyo ko sa... Hanggang pakikuha, Michael. Pwede siguro hanggang 1.5 years old. O gawin mo na hanggang 2 years. Kasi ito, 2 years na eh. So, tingnan nyo naman. Ito na po yung ano.
Oo. Pag after 2 years, pwede ka na mag-reduce ng gamit. Ang gusto lang natin, ma-maximize yung growth nila. Sa puppy ba hanggang ilang months ang pakain ng umaga at hapon? Sa puppy, pag nag-edad, ngayon kasi, ilan na bang buwan sila? Magpo-4 na yan. Magpo-4 na, no? So, ay, isang beses na lang tayo, no? Dalawa Dalawa pa pa rin. rin. Hanggang ilang 2 months? yun? times. Hanggang mag-edad siya ng 6 months, 2 times. 6 months. Mm. Tapos pagka 7 na, once a day na lang. Once a day, yeah. Pero bulto yun. Bulto yun. So, pag 7 months yan, kakain na yan ng mga 1.5 kilos. 1.5 kilos. O, hanggang 2 kilo. Para makuha mo yung magandang size. Size. Oo, eto nga hanggang ngayon ang pagkain pa nito 2.2 kilos si Kim. Kasi payat pa eh. Meron pa siyang pwede pagsiksikan. Meron pa, kaya pa. Pakawalan lang natin doon, sinto dalawa. Tingnan natin yung reaction niya doon sa tuta. Kunin mo lang. Pakawalan mo lang, princess. Meron ka pang gusto makita na aso, na malapitan? Wala na, okay na. Wala na, okay na. Lagi niya po yung pinapanood sa akin yung vlog eh. Yung isang mo, sir, bagong panganak Dami tuta. Andyan. Ano yung kanggay? Kanggay yun. Oh, Parang pinsan ni Bulldozer. Ang tatay Lakandula. silakan. Tapos yung nanay, Oo. alabay. Yeah, oo. Mas lumaki Mas lumaki. Tingnan mo naman ang katawan, no? Parang 1 week and a half lang. Oo. Lampa-lampa pa yan. Pero paa, ganda Tama pa. Okay yung paa niyan. Tuwid ang paa. Sa akin tenga, okay na. Yes, Ang galing magaling na na siya. tenga. Ano lang to, mas light color. Mana to sa tatay, light color. Tingnan ko yung tenga. Magaling na. Okay na. Galing na Yun na tenga. lang, poknet na lang. Konti na lang. Natin yung Tama naman pangil nila. Hindi ko pala napakita pangil nila kan. Laki. Ayan, bata pa yan. Bata pa. Si King David, no? Lakandula ang itsura no? Nung bata, ganito rin ka-sweet eh. Laki mo. Yan. Ito yung sinasabi ko, sir. Yung paa, Magpo-4 months pa lang, Ito mo, ang ganda dito. Diretso. Dito. Yung silalakan kasi pag ganyan. Nakikita ko nga sa vlog nyo, sir. Oo. Ito Ang lakad nung malalaki, ganun Ito, diretso Pasok mo si Kim, labas mo si Bulldozer tsaka Lakan. Si Bulldozer. Para makita ni sir doon. So ito. Uy, aalis ka na. Yung mga kapatid kaya niya, lumaki na rin. Ay, yung mga kasama niya. Dalawa. Yung dalawa. Naiwan. Naiwan. Kinuha na ni Kuya Kim kahapon eh. Kinuha na rin. Ganyan na yung tangkad niya. Naiwan. Actually yun, maliit ang... Maganda ang kaha pero maliit ang legs. Pakain niya ngayon, sir, umaga at hapon, ilang kilo lumalabas? 1 kilo? Casey, ilan ang pakain natin ngayon sa kanilang? 3 dati? Sa kanilang tatlo po, 3, 4? bali isang kumakain po ng 1. 1, 2. 1, 2, isang araw. 1 to isang araw. 600. Kailangan mo yun, sir, ha? Kasi yan, growing siya. Ano yung kalating kilo? O kilo, per kilo? 600 grams. 600. Ayun na si Bulldozer. Tingnan mo, nag-improve na ang paa niyan. Oh. Si Bulldozer, yun yung parang siga Ayan. Pag lumaki-laki pa to, Yeah. gumulang. Para siyang black na lakan. 11 months lang yan. Tama, lalapit to. Oh. Ganyan yung mga lahi na nandito. Ang mga techniques. Una, dapat wala muna siyang kasamang adult. Adult. Kasi kung papakawalan mo sa ground, dapat walang kasama muna. Kasi baka mapilayan. Baka mapilayan. So, yun. So, hindi mo muna siya ihahalubilo sa adults. Siya lang muna. Then, makikita mo naman yan. Normally ito, itong lahi nila, at the age of 8 months, lampa pa yan eh. Lampa pa. Natutumba pa yung mga yan. Kasi yung sa bakod ko, nakuwala yung dogo ko dun Ayun, wag na muna. Huwag muna. Kasi, Kukulong ko muna, Oo, at saka ayaw natin na maging under siya Mm. sa mga mas malalaki sa kanya. Kasi pag lumaki to, magiging dominant to, baka balikan niya eh. Gagantay, no? Oo. Ito, di ba? Sa'yo na malapit agad. So yun ang reard time. Tapos, 1 linggo lang.
Isang linggo lang, no? Oh, nung umalis kami, galing sa bakasyon, isang linggo lang mahigit. Kung Tapos nakasapero ka, pakakawalan ko lang siya sa saglit lang, pakakawalan ko tapos kulong ko ulit. kulong. Mga ilang hours ang pakawala. 15 minutes? 15 15 minutes minutes sa lang. umaga, 15 minutes sa hapon. Salitan sila sa kulungan ng dogo ko. Pwede. Pakawala muna bago kain. Pakawala mo na bago kain. Yes, oo. Kasi ayaw natin, yung ganitong stage kasi, madali silang ma-bloat. So kung halimbawa kumain tapos pinakawalan, baka mag-twist ang stomach. Pakawala mo na. Tapos pagkakain, saka kulong Yes, ang pagkain sa cage na. sa cage na. Then i-introduce mo, let's say, mga 6 months, dali mo sa range, firing range para ma-desensitize sa tunog. Kung gusto mo siyang isama sa gala nyo, dapat sanay siya sa sasakyan. So yung mga Sanayin mo. sasanayin. Kaso sa akin namin van eh. Pwede kaya sa van yan. Sa likod, yung pinaka-likod. Tapos kailangan naka-open air ba? O Hindi, pwedeng aircon. pwede aircon? Yun. Tama to. Itong buntot niya yung haba. Eh. Haba eh. Sumasayad pa pero parang bulldozer din yan, sumasayad. Pero nung tumanda na, ganyan na yung difference. Bumaluktot na na. Oo. Laki na ni King. Tuwan-tuwa kayo ah. Excited. Dozer! Dapat magtabi sila ni Lakan eh. Asan ba si Lakan? So ito, hindi na namin pinakain. Ay, says yung vet record. Tsaka Kompleto isang na naman dish. ang vaccine niya na sir no? Kompleto na Kompleto vaccine na, yan. hanggang Tapos anti-rabies. once a year na lang no? Once a year na. Oo. Once a year na 5-in-1? Ako, 18-1. 18-1. 18-1. Oo. Kahit siyang bet naman okay lang. Kahit saan bet. Kung Laguna ka, kahit Hindi, saan bet. dito ako malabag. Malabag. O silang. Nag-ano kami sa yung home service na vet Oo, yun. Mas okay yung home service. para yung doktor na rin pupunta. Oo. Kaya mo, even yung paa sa likod eh. Mm. Yun. Yan. Tiyan mo yung mga ganyang gilas oh. Yung mga pagtingin. Oo. Yung nagugustuhan ko dito sa breed na to eh. Galing eh. Ganda. Oo. Tamo? Oh. Tama yung reaction niya. Mm. Hindi umiilag eh no? Hindi ilag yan. Ano yan? Dominant ang bloodline ni si Bulldozer. Oh. Bulldozer. Eh si Bulldozer yung pagtuloy mas malaki pa sa akin eh. Minsan dalaw kami sa mo sir, gun store. Oo. Ito sir. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 vaccines and then may anti-rabies na siya. Yung deworming, kasi kami nagde-deworm, wala kami sticker, hindi kami binigyan. Pero 4 na deworming ang ginawa namin. Dapat na deworm na. So hindi na siya ide-deworm Hindi na. After 1 year. Pagka 1 year na. pagka 1 year na. Oo. Yun. Kasama na ata sa 18-1 yung deworm na yun no? Wala Hindi pa sir, Hindi wala pa pa. kasama yun. Oo, kasi 18-1 mga Separate pala virus lang yan eh. Laki na kagad oh. Diba? Yung mukha kanggal talaga eh. Astig to. Iba-iba yung mukha nito. Hmm. Ang tapang na mukha eh, oh. Tapang eh. Oh. So yung halagang 5,000 na pagkain, 50 packs. 50 packs. Ano yun? Ilang araw yun? Divided by 2. 25 days. 5 days. Sir, pakilala pala tayo. Hindi pa kayo nagpapakilala. Yes sir. Oh. Hello, ako si Lito. Lito Pible. Siya yung asawa ko. Si Mitch. Anong business, sir? Gun store. Yan. Gun Kaya gun store plus Kangal, magandang combination. Ano? Nasa character tayo. Yan. Ito, brand yun na to. Kukuha ka na agad, di mo pa naman iwawalk. Hindi pa para lang may maganda akong Sa bagay, pwede nang sanayin pala. Kasi madalas po siya yung dogo sa bahay, lagi nalalabas tuwing umaga. Sinasanay niya, inaano talaga rin. Tulungan mo, princess, i-food drop mo lang. Kahapon, nung kinuha yung dalawa, nalungkot din kaming lahat eh. Sabay po kinuha. Oh, yun sweet mismo kasi may-ari, nun. di ba? Si Kim, sir. Kala ko yung Kuya Kim, yung artista. Artista. Hindi, si Kuya Kim, yung Yung Chinese, Chinese pala. gentry. Oo. Last of the bloodline na to eh. Namatay na yung nanay. Matay na nga eh. Bibihira kasi ang ganito, yung malalaki ang nanay. Ang ganda nito eh. Kung ako nga lang kay Kuya Kim, sabi ko sa kanya, i-keep niya. Ayaw daw niya kasi may remembrance daw yung namatay niyang aso pag kinip niya. Dito yan, di ba sa leg, sir? Yes sir, yan. Leg yan. So ito, dapat to dito. Stopper to eh. Hmm. So,
Pag ano, Susuot mo na. suot mo lang. Then, ano naman to, retractable. Truck. Mm. Tsaka hindi nila to, hindi nila to mapipigtas. Oo. So, Ang ganda nito, may remembrance ako sa pero. okay, so, bubuhatin namin o gusto mo nang buhatin? Ako. Ikaw na. Hello. David. Guys, or account number na lang po. Sige, ma'am. Yung pag-alaga mo. Ito, QR. Ganito ba yun? Nakikita ko kayo lagi sa vlog ate. Request Sikat na kayo eh. Ayan. Tapos yung account ko. Paalam na kayo, mga keepers sa, sa inalagaan nyo. Ay, nandiyan pa. Teka lang, nandiyan pa sila lakan. Aawain ba nila lakan yan? Hindi naman, pero pwedeng mag-trigger. Pag natakot to, magti-trigger ng away. Merong hit. Tingin ko hit si Lucy. Yan. Tapos na pala dito sir ano? Yan yung pasyalan nila no? Opo, tapos na. Tapos dito yung mga bisita. Opo, dyan. Kaso, pinag-aaralan namin, itong mga asong gubat kasi, Saan nyo po kung nasan sila pag may bisita. Oo nga. The other day, may bisita ako. Takot sa aso, so hindi namin magamit kasi nandun po sila. nandun sila. Oh. Tsaka tatanggalin pa tong roofing, magbabago pa. Ito. Then, ila-landscape pa siya. Tapos bubuhayin yung swimming pool. Opo, bubuhayin yan. Ano na yan? Talagang magiging oasis style Oo. yan. Si Bulldozer, wala na? Sure? Halika na rito, King David. Halika na. Halika na. Buhatin na kita. Yung palang pusod, di ko na-check. Teka lang, sir. Tingnan natin. Okay, maganda yung pusod. Yung iba kasi nag-hernia eh. King David. Buksan mo, Ses. Si King David. Naka, swerte. Salamat po. Malulungkot na naman ako eh. Baka maipit. Tama si Princess, oh. Iyak na. Iyak ka na. Umiyak ka na eh. Hindi na maipinta mo kayo. Isang araw. 600. Okay. Okay, mga boss. So, papakainin natin yung ating rescue. Rescue ba yun? Ano bang tawag sa'yo? Ito, Supero Raw Food agad, mga boss. Supero Beef and Chicken Raw Food. Papakain natin sa kanya. Ano to Well, ganito yung itsura ng cage. At ganito kadumi. Dahil hindi naman namin ginagamit tong cage na to. At bigla ang may dumating na aso. Kaya ganyan. At look, kumakain. Gutom ka? Ha? Wala kang food aggression. Walang food aggression. Sa edad nito, mga ano pa lang to? Mga... Ano ba itsura ng ngipin? Yung ngipin niya eh, siguro mga 6 months. 6, 9 months. Sa mga nagsasabing hindi pwede ang raw food sa Aspin. Aspin, may breed, raw food, pwede yan. Ba? Sanay din sa camera. Okay. Kain. May may food aggression. May food aggression o gutom ka lang sa pa. Babanat to. Pag may pagkain. Maybe dahil siya ay gutom. Kaya siguro napunta dito to eh. Maamoy niya yung pagkain eh. Tama yan. Yung mannerism na yan. No? Ano kaya yan? Pag dito ayaw niya. Pag pataas ang hawak.
Tingnan natin. May privacy siya. Balikan na lang natin.